Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Salamat po dahil nahabag ka po sa amin noong kami ay malayo sa inyo at lumakad at namuhay sa kasalanan. Salamat po sa Panginoong Yesukristo na umako ng sumpa at kahatulan na nararapat sana sa amin. At salamat po sa kanyang dakilang biyaya at mahalagang tugo na dumanak upang hugasan ang lahat naming makasalanan magpakailanman. Pinasasalamatan ka po namin, Panginoon, sa pagtulong ninyo sa amin upang maunawaan ang inyong biyaya. Kami inyong pinagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at binigyan kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa inyong kaharian. Nagpapasalamat po kami na kasama ka po namin sa natitirang bahagi ng aming buhay upang palagi kaming gabayan sa katotohanan. Salamat din po, Panginoon, sa paghahari mo sa aming buhay upang kami ay mabuhay lamang para sa inyong kalooban at kaluwalhatian. Kami na mga iniligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon sa harapan ng Panginoon upang purihin ang biyaya ng Diyos, matuto ng salita, at magkaroon ng fellowship sa gitna ng banal na kapulungan kasama ang Panginoon. Salamat po. Hinihiling po namin na samahan mo po kami ngayon, tingnan kami at panghawakan ng inyong mahabaging mga kamay sa pamamagitan ng inyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Higit nawa kaming pakabanalin na ginagabayan sa natitirang bahagi ng aming buhay para sa totoong kalooban at kaluwalhatian ng Panginoon. Panginoon, gabayan mo po kami upang hindi po namin makalimutan ang inyong mga salita pagkatapos namin itong mapakinggan. At tulungan kami na manatili ito sa aming mga puso at buhay. Ingatan mo po ang mga iglesia sa buong bansa, ang maraming iglesia sa buong mundo, at ang lahat ng mga brothers and sisters na nangangaral ng Ebanghelyo maging sa gitna ng mga may hirap na sitwasyon. Pagkalooban mo po kami ng sapat na biyaya at mga salita sa mga huling araw na ito. Ganap po nawa naming maisagawa ang banal na misyon na ipinagkatiwala sa amin ng Panginoon. Naway maraming kaluluwa ang maligtas at makapagbigay kami ng kaluwalhatian sa Diyos. Panginoon na nagbibigay sa amin ng kinakailangang salita sa tamang panahon at gumagabay sa amin sa daan na dapat naming lakaran. Pakiusap, ihayag mo po ang inyong sarili sa amin ngayon at gabayan kami upang ganap naming maunawaan ang inyong salita at ang inyong banal na kalooban. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa ating choir. Buksan po natin sa Biblia, mga awit number 1, verse 1 to 6. Mga awit number 1, verse 1 to 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ibang itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Sapagkat ang lakad ng Panginoon, ng matuwid ang Panginoon na nakakaalam, ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Sa awit number 1, ilang beses na po akong nagbahagi ng mga mensahe mula sa aklat ng mga awit. Sa talatang binasa natin ngayon, lalo na sa awit number 1, verse 2, awit number 1, verse 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ang kautusan na binabanggit dito
ay hindi lamang tumutukoy sa 10 utos na nakasulat sa Lumang Tipan, kundi ito'y tumutukoy sa buong salita ng Diyos. Buong salita ng Diyos ang binabanggit dito. Kaya, ang taong mapalad, ang Kristiyanong ipinanganak na muli, ang taong kinalulugdan ng Diyos, ay inilalarawan sa ganitong paraan. Nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ibig sabihin, siya'y nagagalak sa salita ng Diyos at pinagninilayan ito araw at gabi. Ngayon, paano naman tayo? Gaano ba natin talaga pinananabikan ang salita ng Diyos? Gaano ba talaga tayo nagagalak sa kanyang mga salita? Pag-isipan po natin itong mabuti. Talaga bang nagnanais at nagagalak tayo sa salita ng Diyos nang higit kaysa lahat ng bagay sa mundo? Kung hindi, sa tingin ko ay may mali. Hindi ganito ang normal na kalagayan ng isang ligtas na tao kung ikukumpara sa aklat ng mga awit. Ang kagalakan sa salita ng Diyos, ito'y kapareho ng kagalakan sa Diyos mismo. Ang pagiging malapit sa salita ay pagiging malapit sa Diyos. At ang paglayo sa salita ay nangangahulugang paglayo sa Diyos. Sa John chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang dahilan kung bakit tinawag ang Diyos na salita ay dahil bagaman hindi natin nakikita ang Diyos, naririnig natin ang kanyang salita. Kaya inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga ang magalak sa salita ay ang magalak sa Diyos mismo. Ang maging malapit sa salita ay ang maging malapit sa Diyos. At ang paglayo ng ating sarili sa salita ay ang paglayo ng ating sarili sa Diyos. Sa Santiago chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Sinasabi nito na kapag nagsikap tayong lumapit sa Diyos, siya mismo ang lalapit sa atin. At sa mga awit 73 verse 28, sinasabi, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Ang pagiging malapit sa Diyos ay isang dakilang pagpapala. Kung tayo lalapit sa Diyos, hindi lamang espiritual na pagpapala ang ating matatanggap, kundi pisikal din na pagpapala. Bukod dito, ang mga miyembro ng ating pamilya na hindi pa ligtas ay maaari ding maligtas. Ito ang pinakadakilang pagpapalang maibibigay sa atin ng Diyos. Basahin po natin sa mga awit 73 verse 24. Mga awit 73 verse 24. Mga awit 73 verse 24. Basahin po natin. Sa iyong payo ako'y iyong pinatnubayan, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Sa iyong payo ako'y iyong pinatnubayan. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, sa pamamagitan ng salita ng Diyos natin nakikilala ang Diyos at naiintindihan ang kanyang biyaya. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, naligtas ang ating kaluluwa.
Kaya pagkatapos ng kaligtasan, ang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos ang siyang bumubuo sa ating buhay pananampalataya. Sa iyong payo, ako'y iyong pinapatnubayan, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Ang taong naligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay inaakay at pinangangalagaan din sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sinasabi rito, hindi magtatagal, siya'y tatanggapin sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang layunin ng Diyos kung bakit niya nilalang ang tao ayon sa kanyang sariling larawan ay upang ibigay ang kanyang pag-ibig, ibahagi ang kanyang buhay, gawing anak ang tao, at dalhin sa kanyang kaharian, upang makabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Kaya, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, tayo ay naligtas at pinapatnubayan ng kanyang salita. Sa iyong payo, ako'y iyong pinapatnubayan. At pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Ito ay nasabi ko noong nakaraan. Tayo ay inaakay at pinamumunuan ng salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa Awit 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Kapag madilim ang gabi at walang ilawan, hindi natin makikita ang daan. Hindi tayo makakalakad. Sa madilim na mundong ito, sa mundong puno ng kaguluhan at kawalan ng kaayusan, kung walang salita ng Diyos, paano tayo makakapamuhay ng tama sa ating buhay pananampalataya? Kaya nga sa mga awit 119 verse 133, gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako, at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. Ibig sabihin, ang bawat hakbang ng aking mga paa ay itatag mo sa gitna ng iyong salita. At huwag mo sanang hayaang manaig sa akin ang anumang kasalanan. Kung mamumuhay tayo ayon sa salita ng Diyos, walang kasalanan ang makapaghahari sa atin. Hindi tayo mahuhulog sa kasalanan. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo'y naligtas. At pagkatapos ng kaligtasan, ang ating puso at pamumuhay ay binabago araw-araw ng salita ng Diyos. Hanggang sa makapasok tayo sa kaharian ng langit, tayo'y inaakay niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya, ang mga taong inaakay ng salita ay siyang makakapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang makakapasok sa kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lamang silang tumanggap ng kaligtasan, kundi silang namumuhay ayon sa mga turo ng kanyang salita. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, akayin mo ako sa iyong katotohanan. Akayin mo ako sa iyong katotohanan. Marami ang dumadalo sa church, ngunit hindi pa tunay na naligtas. At kahit sa mga nagsasabing sila'y ligtas na, kakaunti lamang ang tunay na namumuhay ayon sa salita. Kung ang isang tao ay tunay ng ligtas, ito ay makikita kung siya ba ay naaakay ng salita at nagagalak sa loob nito. Kaya nga sinasabing nasa kautusan ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ang pagbasa,
pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos ay dapat maging layunin ng ating puso at ng ating buong buhay. Pagkatapos nating maligtas, ang totoong buhay pananampalataya ay ang pagbabasa, pakikinig, pag-unawa at pag-iingat ng salita sa ating puso at buhay. Sa Filipos chapter 2 verse 16, sinabi na nanghahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Si Apostol Pablo ay pumunta sa Filipos at nangaral doon ng Ebanghelyo, at ang mga tao sa Filipos naligtas. Sa Gawa chapter 16, mababasa natin na habang si Pablo ay nangangaral sa Filipos, ang unang taong naligtas ay isang babaeng nagngangalang Lydia, isang mangangalakal ng tela na kulay ube mula sa lungsod ng Tiatira. Pagkatapos niyang maligtas, sinabi niya sa kanila, kina Pablo, Silas, Lucas, at iba pa. Sinabi niya sa kanila, kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil. Kaya sila'y tinanggap ni Lydia sa kaniyang bahay. Ang salitang tumigil ay nangangahulugang inasikaso niya sila. Matapos siyang maligtas, binuksan ni Lydia ang kanyang bahay at inihandog ang kanyang buhay para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya mula sa tahanan ni Lydia ay nagsimula ang iglesia sa Filipos. Kaya ang mga salitang na nanghahawakan sa salita ng buhay ay isinulat ni Apostol Pablo habang siya'y nakakulong sa bilangguan sa Roma. Ang salita ng buhay, ito'y tumutukoy sa Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nagdala sa atin sa kaligtasan. At ang ibig sabihin ng panghawakan ang salita ay basahin ito, pakinggan, unawain, at isabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga sinabi ni Pablo na nanghahawakan sa salita ng buhay upang maipagkapuri ako sa araw ni Kristo. Na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Na nanghahawakan sa salita ng buhay upang maipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Nang si Pablo ay nangaral sa Filipos, siya ay dinakip ng mga Hudyo. Binugbog, ibinalanggo, at muntik nang mapatay. Tiniis niya ang matinding hirap at pasakit alang-alang sa Ebanghelyo. Ngunit sinabi niya na kung ang mga naligtas ay hindi mamumuhay ayon sa salita, maaaring mauwi sa wala ang lahat ng kanyang pagpapagal. Ang ibig sabihin ng nanghahawakan sa salita ng buhay ay unawain ito ng tama at mamuhay ayon sa salita. Na nanghahawakan sa salita ng buhay upang maipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Sa unang Korinto, chapter 9, verse 24,
Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan, upang iyon ay inyong mapagwagyan. Inilintulad ni Apostol Pablo ang buhay pananampalataya sa pagtakbo sa isang karera. Ang isang mananakbo ay dapat na tumakbo na walang tigil patungo sa goal. Kahit na napapagod, sumasakit ang mga binti, naghahabol ng hininga, kahit nahihirapan na siya, sila'y tumatakbo ng buong lakas patungo sa mithiin. Ganoon din naman. Sinasabi ng salita na kung hindi tayo mamumuhay ng maayos sa buhay pananampalataya pagkatapos maligtas, ang ating pagpapagal ay maaaring maging walang kabuluhan. Na nangahawakan sa salita ng buhay. Ang pangalan ng ating church sa English ay Life Word Mission. Tama ba? Life Word Mission. Nang makita ko ang Filipos chapter 2 verse 16, umantig ito sa aking puso. Ang paghawak sa salita ng buhay ay hindi lamang nangangahulugang unawain ito, kundi ang ibahagi din ito. At nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos araw-araw ay hindi lamang nangangahulugan na tahimik na pinag-iisipan. Ito ay ang pagbabasa, pakikinig, pag-iisip ng malalim, at patuloy na iniingatan ang salita sa iyong puso. Isa sa kahulugan ng pagbubulay-bulay ay ang mahinahong pagbulong o pabulong na nagsasalita. Kapag isinasaulo natin ang kasulatan, madalas binibigkas natin ito ng pabulong, hindi ba? Habang binubulong natin ito, ang salita na binibigkas natin ay umaabot sa ating mga tainga. At ang mga salita na ating napapakinggan ay nagkakaugat sa ating mga puso. Kaya ang ibig sabihin ng pagbubulay-bulay ay pagpupuno ng salita sa ating mga puso, pagkonekta sa ating buhay, at pag-iingat nito sa ating puso at kilos. Sa Colossus chapter 3 verse 16, sinasabi, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Pagkatapos nating maligtas, ang salita ni Kristo ay dapat na mapuno sa atin habang tayo nagbabasa, nakikinig at nag-aaral ng salita. May mga tao na masagi mo lang ng kaunti, nagmumura na kaagad. Ito ay dahil ang kanilang puso ay puno ng puot at isip na masama. Kaya kapag nasagi mo sila, lumalabas ang mga yon. Kapag ang salita ni Kristo ay saganang nananahan sa atin, ang ating buong buhay ay susunod ayon sa salita. Kaya ang salita ng Diyos ay nagiging gabay at namumuno sa ating buhay. Kaya nga sinasabi, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Sa Josue chapter 1 verse 8, hindi na po natin titingnan sa Biblia dahil marami akong sasabihin ngayon. Sa Josue chapter 1 verse 8, sinabi ng Diyos kay Josue, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito'y iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ng iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Ibig sabihin, ingatan ang salita ng Diyos sa iyong bibig. Pagbulay-bulayan ito araw at gabi, at isabuhay ang ayon sa mga nakasulat. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ng iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Ibig sabihin ay pagpapalain ka ng Diyos.
Sa Lucas chapter 11 verse 27, habang si Jesus ay nagsasalita, sinabi ng isang babae, "Mapalad ang sinapupunang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan." Tuwing napapakinggan natin ang panalangin ng mga Katoliko, mayroong salita na lagi nating naririnig mula sa kanila ng paulit-ulit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, paulit-ulit. Sinasaulo nila ang mga salita na papuri para kay Maria at paulit-ulit na binibigkas ito. Talaga bang panalangin ito? Ito ba'y panalangin talaga? Sa verse 28, nang marinig ni Jesus ang sinabi ng babae, sumagot siya, "Hindi. Salip, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito." Mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. Sinabi niya na mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. Ang pagpapala ay ipinangako sa mga sumusunod sa salita ng Diyos. Ang pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Sa John 13:17, pagkatapos hugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad, sinabi niya, "Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo." At sinabi rin niya, "Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin." Ang ginawa ni Jesus ay hindi lamang halimbawa, kundi isang malinaw na paanyaya na gawin din ang ayon sa ginawa niya. Kaya matapos hugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad, sinabi niya, "Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa, upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo." Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Kung nalalaman mo ang salita ng Panginoon at ang halimbawang ginawa niya at gagawin yon, mayroong pangako ng pagpapala. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Sa Deuteronomy chapter 10 verse 13, sinabi ni Moses sa mga Israelita na tuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniutos sa inyo sa araw na ito para sa inyong ikabubuti. Ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ay ito. Sabi ni Moses, "Sa araw na ito, para sa inyong ikabubuti." Ang dahilan kung bakit inutusan ng Diyos ang mga Israelita na makinig at sumunod sa kanyang salita ay para na rin sa kanilang kabutihan. Kaya sinabi niya, "Natuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniutos sa inyo sa araw na ito para sa inyong ikabubuti." Ang mga taong lumalayo sa salita ng Diyos at hindi sumusunod dito ay hindi makakatanggap ng pagpapala ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay ipinangako sa mga sumusunod sa kanyang salita. Sa Mateo chapter 6 verse 33, sinasabi, "Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at pagkatapos ay ang lahat ng mga bagay na ito, lahat ng mga bagay na kailangan sa katawan, ay pawang idaragdag sa inyo." Ibig sabihin, ibibigay niya bilang dagdag o bonus. Pero ang sabi ay kung gagawin. Kung hindi mo gagawin ito, wala rin itong kabuluhan. Dahil ang salita ng Diyos ay isang pangako ng pagpapala sa mga tumutupad nito, ang hindi tumutupad ay walang kinalaman sa pagpapala. Sinabi rin ni Jesus sa Lucas chapter 6 verse 46, "Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko?" Kung ang isang tao ay nagsasabi ng Panginoon, Panginoon sa bibig, ngunit hindi naman sumusunod,
ang pagsasabing Panginoon ay nagiging kasinungalingan. Kaya kahit na ang mga Kristiyano ay nais na maging masaya at tumanggap ng pagpapala, ang taong lumalayo sa salita ng Diyos, ibig sabihin, ang hindi sumusunod o nagsasagawa ay talagang kabaliktaran ang ginagawa. Para bang, halimbawa, bumili ka ng lotto ticket bilang pabiro lang. Pero nanalo pala yun ng malaking halaga. Pero dahil nga sa hindi mo iningatan ng ticket, ipinampunas mo lang ng ilong at itinapon, pag ganun na nangyari, siguradong hindi ka makakatulog sa panghihinayang. Hindi ka makakatulog sa panghihinayang. Ganyan din sa salita ng Diyos. Kung iingatan natin ang salita ng Diyos, mayroong pangako ng pagpapala. Kung ikaw ay nagbabasa at nakikinig, pero hindi mo naman iniingatan ang salita, wala kang mapapala sa pangako ng Diyos. Iwinawala mo ang mga pagpapala na nais ibigay sa iyo ng Diyos. Ang mga tao sa mundo, nabubuhay sila sa pamamagitan ng sarili nilang paraan, kakayahan at pagsisikap, hindi ba? Subalit ang mga Kristiyano ay iba sa kanila. Ano ang pagkakaiba? Ang mga Kristiyano ay hindi namumuhay sa sarili nilang pagsisikap at pagod, kundi sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kung ipinapaubaya ko ang lahat sa Diyos at tinatanggap ko sa aking puso ang kanyang salita, ako ay nakikipagpalitan sa Diyos. Ito ay pakikipagpalitan sa Diyos. Kung mamumuhay ako ayon sa kalooban ng Diyos, kung mamumuhay ako ayon sa kanyang kalooban, ang Diyos ang magpupuno sa lahat ng aking pangangailangan. Pero kung ang isang Kristiyano ay hindi nagbabasa o nakikinig ng salita ng Diyos at hindi niya ito iniingatan sa kanyang puso at buhay, kailangan niyang magsisi at kailangan niyang bumalik sa Diyos. Kailangan niyang malaman na mali ang kanyang ginagawa. Ang hindi pagsunod ay isang malaking kasalanan. Kaya naman, kailangan nating magsisi, magbalik loob, at mamuhay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ang buhay ng isang Kristiyano ay buhay ng pagsunod sa salita ng Diyos. Sa mga awit 1 verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Ano ang sunod na verse? Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Manunuya, ibig sabihin, may alam sa salita ng Diyos, ngunit hindi ito ginagawa. Isa itong kayabangan at kapalaluan. Ang kagalakan sa kautusan ng Panginoon ay ang pagbubulay-bulay sa kanyang salita at ang pag-iingat nito sa puso at buhay. Ang gayong tao ay gaya ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng agos ng tubig. Nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang dahoy hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa, nagtatagumpay siya. Ang lupain ng Palestina ay napakatuyong lugar. Bihira ang ulan doon. Kaya kapag nagtanim ka ng punong kahoy sa tuyong lupa, hindi ito mabubuhay. Ito ay malalanta at mamamatay. Pero sinabi sa talata na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Ang taong ligtas, ang taong pinagpala, ay siyang nagagalak sa salita ng Diyos at iniingatan ito sa kanyang puso at buhay. Siya ay tulad ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng batis
ang Diyos mismo ang nagtanim sa kanya roon. Ang tubig ng batis ay patuloy na umaagos. Dahil ang ugat ng puno ay umaabot sa ilog, patuloy itong nakakakuha ng tubig. At sa pamamagitan ng patuloy na daloy, ang punong iyon ay lumalago at namumunga ng mabuti. Ang punong kahoy ay tumatanggap ng tubig mula sa ilog at lumalago. Ang taong naligtas ay tulad ng punong itinanim sa ilog ng biyaya ng Diyos. Patuloy na dinidilig ng kanyang kasaganaan at kailanmay hindi natutuyo. Sinasabi, namumunga siya sa kanyang kapanahunan, nananatiling maganda at puspos ng kasaganaan. Ang kanyang dahon naman ay hindi nalalanta. Tama yun. Bagaman magkaroon ng tagtuyot, hindi nalalanta ang mga dahon. Ito ay nangyayari dahil ang puno ay itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Tulad ng punong namumunga sa kanyang kapanahunan, siya ay nagbibigay ng bunga sa tamang panahon. Sa bawat pagkakataon, siya ay makakasunod at makakapaglingkod para sa kaluwalhatian ng Diyos. At may pagkakaloob ang kanyang bunga sa Diyos sa tamang panahon. Ngunit sa Mateo, chapter 15, verse 13, ganito ang sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Ibig sabihin, may mga halaman na hindi Diyos ang nagtanim. Anong ibig sabihin nito? Sa madaling salita, naniniwala raw sila. Dumadalo sila sa iglesia. Ngunit sa loob nila, walang buhay na itinanim ng Diyos. Ibig sabihin, hindi Diyos ang nagtanim sa kanila. Nasa ibang lugar ang ugat nila. Nasa maling lugar. Ang tunay na ligtas na tao ay gaya ng punong itinanim ng Diyos sa tabi ng agos ng tubig. Ang punong itinanim ng Diyos ay hindi mabubunot. Ito'y hindi lamang nananatili, kundi kahit dumating ang tagtuyot, hindi ito naapektuhan. Hindi ito nalalanta. Nananatiling sariwa at maganda ang mga dahon nito at ito'y patuloy na namumunga. Sa mga awit, 1 verse 3, sinasabi na siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang pagtatagumpay na ito ay hindi tumutukoy sa pisikal o material na bagay, kundi sa mga hindi nakikitang espiritual na pagtatagumpay. Ibig sabihin nito, sa lubos na pagtitiwala sa Diyos, tayo ay mga nagtatagumpay dahil sa kanyang tulong at dakilang biyaya. Siyang laging nagbubulay-bulay at iniingatan ng salita ng Diyos sa kanyang puso ay hindi natatakot o nababalisa. Kahit sa harap ng pagsubok o mga pagdurusa, dahil siya ay nasa ilalim ng makapangyarihang pamamahala ng Diyos. Siya ay nakaugat sa Diyos. Tulad ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nananatiling luntian ang mga dahon at namumunga sa tamang panahon, sa ilalim ng biyaya at pangangalaga ng Diyos. Ngayon din, kahit pa dumaan sa matitinding pagsubok at paghihirap, ang Diyos ang magpapadalisay at magpapasakdal sa taong yun. Kaya ang kanyang pananampalataya ay lalago ng malusog at magbubunga ng mga gawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gaya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng batis na ang dahon ay hindi nalalanta, ang tunay na Kristiyano
Ang pinagpalang tao ay yung nagagalak sa kautusan ng Diyos. Patuloy na nagbubulay-bulay dito at sinusunod ito sa puso at buhay. Ang mukha ng ganoong tao ay magbabago. Lagi itong mapayapa, maliwanag at masayahin. Tingnan natin sandali ang unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5. Verse 10. Basahin natin ang sabay-sabay. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ay siya rin magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Ang Diyos ng buong biyaya. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo ay kanyang tinawag at iniligtas. Tinawag kayo kay Kristo. Ito'y tumutukoy sa kanyang pagdiligtas sa atin. Ang layunin ng Diyos sa pagdiligtas sa atin ay upang dalhin tayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Sa Roma chapter 3 verse 23, sinasabi, "Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos." Kasalanan ang pumipigil sa tao na makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. At kapag hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ano ang kahihinatnan? Ito ang pagtanggap ng walang hanggang kahihiyan at sumpa. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang dahilan kung bakit iniligtas tayo ng Diyos ay upang mamuhay na may pasasalamat sa kanyang biyaya bilang pagtugon at pagsunod sa Diyos. Kung ang isang tao ay namumuhay na may ganitong puso, siya ay magiging gaya ng punong nakatanim sa tabi ng agos ng tubig. Ang kanyang pananampalataya ay lalago, at kahit dumaan siya sa mga pagsubok at kahirapan, siya ay palalakasin at palalaguin ng Diyos. Kaya nga ang layunin ng ating kaligtasan ay upang tayo ay makapasok sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Sa Hebreo chapter 2 verse 10, sinabi, "Sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay magkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian, ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa." Iniligtas tayo ng Panginoon upang tayo ay makapasok sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kaya nga siya mismo ang nagdusa at namatay para sa atin. Ang layunin ng ating kaligtasan ay upang dalhin tayo sa walang hanggang kaluwalhatian. Sinabi rin na ang sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo ay siya rin magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Kahit na ang Diyos ay sumasa atin at gumagabay sa ating buhay pananampalataya pagkatapos ng kaligtasan, may mga pagdurusa pa rin. Tama, ang buhay Kristiyano ay hindi ligtas sa paghihirap. Mayroon itong mga pagsubok at mga sakripisyo. Napakaraming pagdurusa ang dinaranas ng mga naunang mananampalataya. Ang mga apostol upang maipangaral ang Ebanghelyo ay dumaan sa matitinding kapigatian, maging kamatayan. Ngunit tandaan natin na ito'y mga panandaliang pagdurusa lamang. Sa unang Korinto 4:17, inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Ang nararanasan natin ngayon ay panandaliang pagdurusa lamang. Ngunit ang kaluwalhatian na mahayag sa atin ay walang hanggan. Kaya sa Roma chapter 8, kung tunay nang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya.
Tinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat ihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Ibig sabihin, kahit gaano man kabigat ang mga paghihirap natin, ito'y pansamantala lamang. Sa bandang huli, ang pinakamatinding bagay na magagawa nila sa atin ay patayin ang ating katawan. Ngunit ang kaluwalhatiang naghihintay, walang hanggan. Ang pagdurusa panandalian lamang, tunay na maliit at magaan. Ngunit ang kaluwalhatiang ibubunga nito ay napakabigat at walang hanggan, dakila at kamangha-mangha. Kaya nga sinasabi, ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat ihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Isipin ninyo, ito'y parang nagbigay ka ng isang langgam sa isang tao at ang kapalit sa iyo ay isang toro. Sa mundo, wala kang makikitang ganyang palitan. Pero ang Diyos ay gumagawa ng higit pa rito. Ang kaunting pagdurusa para sa Panginoon kapag naunawaan natin ay hindi magdadala sa atin ng pagkadismaya sa buhay pananampalataya kundi kagalakan. Kaya pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Pinahihintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagdurusa upang tayo maging ganap at buo. Totoo, tayo ay naligtas na. Ngunit hindi pa tayo perpekto. Sa Mateo chapter 5 verse 48, kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Ang isang makasalanang nakatakdang mapunta sa impyerno ay naligtas. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Pagkatapos na matanggap ang kaligtasan, tayo ay tinawag upang maging banal tulad ng Diyos. Ngunit paano magiging ganap ang tao katulad ng Diyos? Hindi sinabi ng Diyos na tularan natin siya ng kaunti lang. Kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Kaya naman sa ating paglakad sa ating pananampalataya, ang Diyos na sa pamamagitan ng kanyang biyaya, salita at kapangyarihan ay patuloy tayong ginagawang sakdal at pinalalakas bawat araw. Ginagawa niyang matatag ang ating pananampalataya. Kaya walang pagsubok o kahirapan man ang maaaring maging dahilan para bumagsak tayo. At pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ay siya rin magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Upang mangyari ito, hinahayaan niya tayong magdusa. Ito ang kanyang dakilang layunin. Ang pagdurusa ay mabuti dahil sa pamamagitan nito ay hinuhubog tayo ng Diyos. Nakakita ako ng mga tao na gustong maging evangelist o pastor. Mabuti ang pagkatao nila. Mahinahon, parang scholar, may kaalaman, mahusay magsalita, para bang mabuti na ang lahat. Pero ano ang hindi pa handa? Wala silang pinagdaanang anumang pagsasanay o pagtitiis. Kaya para silang mga halaman na lumaki sa loob ng greenhouse. Masyado silang marupok. Sila na hindi nagdanas ng anumang hirap. Kaunting pagsubok lang, hindi na nila kaya. Bigla silang sumusuko. Sinasabi nila, mamamatay na ako. Kapag ganoon, hindi sila magiging epektibong mangangaral. Sayang lang sila. Nakakalungkot na hindi sila magamit. Ginagamit ng Diyos sa mga paghihirap at pagdurusa upang tayo salayin, patatagin, at gawing sakdal at palakasin. Kaya nga ang mga apostol ay labis at sobrang nagtiis. Habang mas maraming paghihirap, mas nagiging matibay sila. Anumang pagsubok ang dumating, hindi sila sumuko o pinanghinaan ng loob, bagkus naging matatag sila. Kaya mga naligtas na Kristiyano, kahit sa gitna ng pagdurusa, alam nilang ginagamit ito ng Diyos, itong pagdurusa, upang sila'y hubugin at gawing sakdal. Dahil dito, lumalago ang ating pananampalataya at nagbubunga tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya upang makapasok sa kaluwalhatian, si Kristo mismo ay nagdusa upang tayo ay maitaas sa kaluwalhatian iyon. Sa Hebreo chapter 2 verse 10, sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian, ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa.
Dapat nating maunawaan na kahit ang mga taong ligtas na ay dadaan pa rin sa iba't ibang uri ng pagdurusa upang makapasok sa kaluwalhatian. Kaya kapag dumating ang pagdurusa, dapat nating sabihin sa ating sarili, dumating na ang dapat dumating. Dapat tayong magalak. Dapat din nating pag-isipan kung gaano kalaking biyaya ang nais na ibigay ng Diyos sa atin, kaya binibigyan niya tayo ng mga pagdurusa. At sa awit 1 verse 4, ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Mapapalad ang mga taong nagagalak at nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Sila'y sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya kahit anumang pagsubok o kahirapan ang dumating, mas umaasa sila sa Diyos. Sila ay nagbubunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang masama ay hindi gayon. Dito ay malinaw na pinaghihiwalay ng Diyos ang matuwid at ang masama. Nakabukod sila. Sa paningin ng Diyos, ang taong naligtas at ipinanganak na muli ay ginawang mga matuwid. Ito ang kanilang bagong pagkakakilanlan, matuwid. Kaya sa Roma chapter 3 verse 21, ipinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya. Kung paanong tayo ipinanganak na makasalanan dahil kay Adan, sa pamamagitan naman ni Kristo, tayo'y ipinanganak na mga matuwid. Hindi lang tayo ipinanganak na mga matuwid, kundi tayo'y tinawag upang mamuhay gaya ng mga matuwid. Sa kabilang banda, ang masama ay silang hindi pa ipinanganak na muli. Silang hindi pa nakakaunawa sa biyaya ng Diyos. Ang masama ay talagang kakaiba. Sila'y parang ipang itinataboy ng hangin. Ang iba ay tinatangay ng hangin kung saan-saan, walang direksyon o layunin. Talagang walang kabuluhan. Pagkatapos ay kinukolekta at tinatapon sa apoy upang sunugin. Ang hangin ng mundong ito ay ang hangin ng kasalanan, kaaliwan, at mga ideolohiya na siyang tumatangay sa mga tao. Ang mga tao sa mundo ay tinatangay ng mga kaisipan ng panahon, tulad ng iba na tinatangay ng hangin. Kaya habang namumuhay sila ayon sa takbo ng sanlibutan, sila'y magiging gaya ng iba na ibubulid sa hindi mapapatay na apoy ng impyerno. Sa Mateo chapter 3 verse 12, sinabi ni Juan na tagapagbautismo sa mga Hudyong lumalapit sa kanya, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darating? Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at dilinisin ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay." Kapag ginigiik at ipinapagpag ang ani, ang tunay na butil ay bumabagsak papaloob, habang ang ipa ay tinatangay ng hangin. Sa simula, ang mga dayami at alikabok ang unang lumilipad. At habang pinalalakas ang pag-iik, ang mga balat o ipa ay tuluyang lumilipad palayo. Kapag paulit-ulit na ginigiik, ang mga butil ay lalong napupunta sa gitna. Kaya natitipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Apoy na hindi mapapatay. Ano itong apoy na hindi mapapatay? Ito ang impyerno. Sa awit 1:5, ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Ang masama ay hindi kailanman makakatakas sa hatol ng Diyos. Ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Ang kapulungan ng matuwid ay ang grupo ng mga Kristiyanong ipinanganak na muli. Ang masama ay hindi makakapasok doon. Ang taong hindi pa ipinanganak na muli ay hindi makakapasok sa banal na kapulungan. Ito ang kapulungan ng mga ipinanganak na muli. Sa mundong ito, maaaring magkahalong mamuhay ang matuwid at ang masama.
Tama? Tulad ng damo at ng trigo, ang mga anak ng Diablo ay nakahalo sa mga anak ng Diyos. Mahirap silang makilala o paghiwalayin sa simula. Ngunit sa huli, ang uhay ng trigo ay yumuyuko kapag nahinog na. Yumuyuko sila, samantalang ang damo ay patuloy na nakatayo ng tuwid at hindi nababago. Hindi sila nagpapakumbaba. Hindi sila namumunga. Kaya sa mundong ito, maaaring ang mga masama ay makihalo sa kapulungan ng mga matuwid. Kahit sa kalagitnaan ng mga taong tunay na ligtas, may mga taong hindi pa ipinanganak na muli. Dahil dito, minsan nagkakaroon ng mga problema sa loob ng church. Ngunit, sa banal na kapulungan sa langit, wala ni isang kaluluwa na hindi ipinanganak na muli ang tatanggapin doon. Hindi sila makakapasok, gaya na nakasulat, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Hindi sila makakapasok doon. Ang mga makasalanan ay hindi maaaring manirahan sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang lakad ng matuwid ang Panginoon ang nakakaalam. Sinasabi na nalalaman ng Diyos ang lakad ng matuwid. Ang salitang nakakaalam ay nangangahulugang kinikilala sila ng Diyos. Ang Diyos ay nalulugod sa kanila. Kaya sila ay kanyang iniingatan at tinutulungan. Sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Sa Mateo chapter 7, verse 13 to 14, sinasabi, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang tungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon." Noon, tinakala ko na ang maluwag na pintuan at makipot na pintuan ay tumutukoy lamang sa hindi nananampalataya at sa nananampalataya. At bagaman ang pagkaunawang ito ay hindi naman ganap na mali, hindi rin ito lubos na tama. Kung babasahin natin ang mga kasunod na talata, hindi lahat na nagsasabi sa akin, "Panginoon, Panginoon," ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang mga nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay mga nananampalataya. Panginoon, Panginoon, sila'y nananalangin ng madaling araw, nananalangin ng buong magdamag, nag-aayuno at nananalangin, at taimtim nila itong ginagawa. Yun lang ba? Nagbibigay din sila ng mga handog. Ang ilan sa kanila ay tumanggap ng mga espiritual na kaloob. Kaya sila'y nagpopropesiya, nagsasalita ng mga wika, at nagpapagaling ng mga may sakit. Kaya't sinabi ni Jesus, "Marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan?" Ibig sabihin, nagsilbi sila bilang mga propeta. Talagang ginawa nila ito. May mga naging pastor, evangelist, misyonero at nagturo ng Biblia sa pangalan ng Panginoon. Kaya ang ibig sabihin na nagpropesiya sa pangalan ng Panginoon ay nagsagawa sila ng ministeryo. Kapag sinabi nilang sa pangalan ng Panginoon, "Demonyo, lumabas ka," lumalabas ito. Nagpagaling din sila ng mga may sakit. Sinasabi pa nila, "At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kung magkagayoy ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan." Akala ng mga taong ito ay tatanggap sila ng malaking gantimpala. Ngunit ang sinabi ni Jesus, "Hindi ko kayo kilala kailanman." Sila'y parang isang tao na nagsasabi, "Panginoon, nagpagod ako para sa iyo, naglingkod ako, gumawa ako ng maraming bagay para sa iyo.
Akala niya ay pupurihin siya, pero ang tugon ay, "Ha? Sino ka? Hindi kita kilala. Ano ang mangyayari pagkatapos? Lumayo kayo sa akin." Ang makipot na pintuan at ang maluwag na pintuan, ang makipot na daan at ang maluwag na daan, hindi ito tumutukoy sa pagitan ng mga nananampalataya at ng mga hindi nananampalataya. Hindi ito tungkol sa pagkakaiba ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang tunay na issue ay ito. Sa loob ng mga nananampalataya, may dalawang uri ng tao. Tulad ni Cain at Abel, pareho silang naghandog ng alay sa Diyos. Ngunit tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel at hindi tinanggap ang kay Cain. Tama, hindi ba? Ibig sabihin, may mga taong tinatanggap ng Diyos at may mga hindi niya tinatanggap, kahit parehong nag-aalay. Gaano ba naging masigasig ang mga Hudyo sa paglilingkod sa Diyos? Sinikap nilang sundin ang kautosan, iningatang tuparin ang 10 utos, iningatan ang araw ng Sabath, ngunit tinanggihan nila si Kristo. Isang napakalaking contradiction, hindi ba? Kaya, ang makipot na pintuan at ang maluwang na pintuan ay hindi tumutukoy sa pagitan ng mga nananampalataya at hindi nananampalataya, kundi sa pagitan ng dalawang uri ng nananampalataya. May ilan na nananampalataya at papasok sa langit, ngunit meron din na nananampalataya ngunit mapupunta sa impyerno. Parang kakaiba, ngunit ito'y totoo. Siyempre, ito'y dahil sa ang kanilang pananampalataya ay maling pananampalataya. Marami ang ganitong halimbawa sa Biblia. Sa Lucas 13:24, sinabi ni Jesus, "Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan." Marami ang magsisikap na makapasok sa makipot na pintuan. Ibig sabihin, sa langit. Ngunit mas marami ang hindi makakapasok. Ang panahon ngayon ay tila kasagsagan ng Kristyanismo. Mayroong daan-daang denominasyon. Maraming gusali ng simbahan. Maraming pastor. At napakaraming nagsasabing sila'y nananampalataya. Ngunit sa dinami-dami nila, ilan kaya ang tunay na kinikilala ng Diyos? Sinasabi sa awit 1 verse 6, "Sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam." Ibig sabihin, ilan kaya sa kanila ang talagang kinikilala ng Diyos? Kaya nga marami ang magsisikap na pumasok, pero mas marami ang hindi makakapasok. Sinasabi sa awit 1 verse 6, "Ang lakad ng Panginoon ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam." Ibig sabihin, alam ng Diyos ang lahat. Sinasabi rin sa Mateo chapter 10 verse 30, "At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat." Ibig sabihin, kilalang kilala tayo ng Diyos. Alam niya ang ating puso at pamumuhay. Kahit ang bilang ng buhok sa ating ulo ay alam niya. Hindi ito nangangahulugan na walang ginagawa ang Diyos kundi magbilang ng buhok natin. Hindi ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin nito ay wala ni isa mang bagay ang hindi alam ng Diyos. Walang anumang bagay na lingid o na nakatago sa Kanya. Sa awit 147 verse 4, sinasabi na ang bilang ng mga bituin Kanyang binibilang. Walang sino man na nakakaalam kung ilang bituin ang nasa langit. Sinasabi ng mga siyentipiko na may 100 billion bituin sa isang galaxy at may 100 billion galaxy. Hindi mabilang. Ngunit ang Diyos, binibilang ang lahat ng bituin na Kanyang nilikha at hindi lang binibilang, tinatawag din ang bawat isa sa sariling pangalan. Wala na isang bagay ang hindi alam ng Diyos. Nalalaman ng Diyos ang ating mga puso at pinagmamasdan ng ating buhay. Ang salitang maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat ay nangangahulugang
Walang anumang bagay tungkol sa atin ang hindi alam ng Diyos. Bawat bahagi ng ating buhay ay Kanyang minamasdan. Ang ating kalagayang espiritual at ang paraan ng ating pamumuhay, lahat ng ito ay nakikita ng Diyos. Lahat ng ito ay Kanyang nalalaman. Ang Kanyang mga mata ay hindi humihinto sa pagbabantay sa atin. Patuloy niya tayong pinagmamasdan. Sa Job chapter 23 verse 10, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y Kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Alam ng Diyos ang daang nilalakaran ko. Alam niya kung tama o mali ang nilalakaran ko. Nalalaman niya tuwing nagagalak ako sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Alam niya lahat ito. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y Kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Gaya ng sinabi ko kanina, nagbibigay ang Diyos ng iba't ibang pagsubok at kahirapan sa mga naligtas na Kristiyano upang sila'y padalisayin. Sa pamamagitan ng mga bagay na ito, ginagawa niya tayong sakdal at pinagtitibay ang ating pananampalataya. Kaya nga, kapag ako'y Kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Kapag ako'y Kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Ang dalisay na ginto ay tumutukoy sa purong ginto. Walang halong anumang dumi. Ngunit, walang purong ginto na namimina mula sa mga minahan. Kapag ito'y namina, ito'y palaging may halong dumi. Kapag ito'y namina na, inilalagay ito sa horno o tunawan sa isang solusyon na may kimikal. Naaalala ko na minsan napanood ko ang proseso kung paano pinadadalisay ang ginto. Ipinapasok nila ang ginto sa isang espesyal na kemikal. Pagkatapos ay pinapainit ito ng husto hanggang sa tuluyang matunaw na parang tubig. Kapag lubos na itong natunaw, kinukuha nila ito at inilalagay sa isang bagong tabla. At pagkatapos, doon ay pinupukpok nila ng martilyo habang pinapaikot. At ginagawa nila itong sobrang nipis na parang papel. Ang mga halong dumi sa loob ay nabibiyak, natatanggal, napupunit. Pagkatapos, ibinabalik ulit ito sa apoy. Kaya kapag naalis na ang lahat ng dumi, ito'y nagiging dalisay o purong ginto. Inilalagay sa apoy, pagkatapos sa tubig, pupupukin ng martilyo, paulit-ulit. At sa ganoong paraan ay nagiging purong ginto. Gaya nito, pinadadalisay tayo ng Diyos upang tayo maging tulad ng purong ginto. Kapag tayo naging tulad ng dalisay na ginto, tayo nagiging karapat-dapat na pumasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Bantay sarado tayong minamasdan ng Diyos. Kapag sinabing nakakaalam, ibig sabihin ay alam niya. Panginoon, ginawa ko ito at iyon para sa iyo. Alam ninyo, hindi ba? Ngunit sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kailanman. Inaalam ng Diyos kung totoo ba ang ating kalagayan sa harap niya. Sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Nakikita at nalalaman ng Diyos ang daan na ating nilalakaran. Nalalaman niya ang lahat. At ang pagkilala ng Diyos ay nangangahulugan na siya'y nalulugod. Kapag kinikilala niya tayo, pinangangalagaan niya tayo at tinutulungan.
ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Ang daan ng matuwid ay patungo sa kaluwalhatian, habang ang daan ng masama ay tiyak na hantong sa kapahamakan, sapagkat ito mismo ang kaniyang patutunguhan. Kaya sa Mateo chapter 25 verse 34, sinabi ng Panginoon, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Hali kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan." At sa Mateo 25:41, sinabi niya, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, kayo mga isinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel." Ang matuwid ay papasok sa walang hanggang langit, ngunit ang masama ay sa apoy na walang hanggan. Apoy na walang hanggan. Alam nyo na isinumpa ni Jesus ang puno ng igos na hindi namunga. At ito ay natuyo at namatay. Hindi ba? Ano ba ang malaking kasalanan na nagawa ng punong iyon? Nabasa ko sa isang aklat ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang Bertrand Russell. Siya isang kilalang philosopher. Nang bata pa siya, namatay ang kanyang mga magulang, kaya pinalaki siya ng kanyang lola na isang debotong Kristiyano. Ngunit sa kabila nito, si Bertrand Russell ay hindi kailanman naniwala sa Diyos. Hanggang sa huling araw ng kanyang buhay, hindi siya naniwala. Kaya sa librong isinulat niya na Why I Am Not a Christian, isa raw sa mga dahilan kung bakit hindi siya naniniwala ay dahil isinumpa raw ni Jesus ang puno ng igos. Para sa kanya, hindi raw siya makapaniwala sa isang Diyos na gagawa ng ganoong bagay. Para bang may isang tao na pumunta sa ilalim ng puno at pagkatapos dahil sa walang bunga, pinagtataga ito ng palako hanggang mamatay. Hindi ba tila parang baliw yun? Medyo kakaiba talaga, sabi niya. At sa Marcos 1:11-13, sapagkat hindi pa panahon ng mga igos. Ibig sabihin, natural lang na wala talagang bunga ang puno na yon nung panahon na yon. Ang puno ng igos ay may panahon kung kailan nagbubunga ng kaunti sa simula at pagkatapos ay may panahon na masaganang namumunga. Dahil hindi pa panahon ng masaganang bunga, natural lang na wala pang bunga nun. Kung ganoon, ano ang kasalanan ng puno? Ang dahilan kung bakit isinumpa ni Jesus ang puno ng igos na walang bunga ay dahil ito ay may maraming dahon. Ibig sabihin, may anyo na ito ng pagiging mabunga. Katulad ito ng mga taong nagmamalaki na sila ay bayan ng Diyos, ngunit walang bunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, ang puno ay larawan ng mga taong mukhang maka-Diyos sa panlabas, ngunit wala namang bunga ng katuwiran o pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ito ay isang pahiwatig ng sumpang darating sa mga Israelita. Ang ganoon din, kung hindi rin tayo mamunga para sa kaluwalhatian ng Diyos, sa huli tayo ay sasawayin ng Diyos. Pero binabantayan ng Diyos ang ating landas, iniingatan niya tayo, at inilalayo tayo sa kapalaran ng mga masama upang huwag tayong mapabilang sa kanila. Ang matuwid ay tatanggap ng walang hanggang kaluwalhatian at pagpapala. Kaya sa Mateo 25:46, ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Ang matuwid ay papasok sa buhay na walang hanggan, at ang masama ay sa walang hanggang kaparusahan. Ngayon, tingnan natin sa awit number 1, verse 1. Mapalad ang tao. Awit number 1, verse 1. Mapalad ang tao. Ang tanong,
Tayo ba ay tunay na naging taong mapalad sa paningin ng Diyos? Nasa kautosan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautosan. Ang isip-isipin ng salita ng Diyos, ang isaulo ito, ang ingatan ito sa puso at isabuhay, yan ang ibig sabihin ng pagbubulay-bulay. Ang taong ginagawa ito ay ang taong mapalad. At sa paningin ng Diyos, yan ang landas ng matuwid. Dapat tayong laging lumakad bilang mapalad na tao sa landas ng matuwid. Kapag dumating ang Panginoon, may dalawang daan. Ang daan ng matuwid at ang daan ng masama. May mga taong dumaraan sa makipot na pintuan at lumalakad sa makitid na daan. Ang dahilan kung bakit tinawag itong makipot na pintuan ay dahil hindi ka makakapasok dito na dala ang sarili mong kabutihan o mga gawa. Hindi ka rin makakapasok na may daladalang kasalanan. Tanging sa pamamagitan lamang ng dugo ni Kristo, ikaw makakapasok. Ito ay tunay na makipot na pintuan. Natanggap mo ang kaligtasan nang pumasok ka sa makipot na pintuan. Sa pamamagitan ng pagdurusa ni Kristo sa krus, kapag ito'y sinampalatayanan, doon ka magsisimulang lumakad sa mahirap na daan. Makipot ang daan, sabi nga. Pagkatapos maligtas, habang patungo sa langit, daraanan mo ang iba't ibang uri ng pagsubok at pagdurusa. Kaya tinatawag itong makipot at masikip na daan. Kaya sinabi rin na kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ngunit sa Matthew 7:13, sinabi, maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. Marami ang pumapasok doon. Ang lahat ng namumuhay ayon sa pita ng laman ay dumaraan sa maluwang na pintuan at malapad na daan. Ang dulo ng daang iyon ay kapahamakan. Kaya may dalawang uri ng landas. Ang daan ng matuwid at ang daan ng masama. Ang daan ng matuwid ay kinikilala ng Diyos. Ang Diyos ay patuloy na nagbabantay, natutuwa at tumutulong sa mga matuwid. At sa verse 6, ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Dapat tayong tumayo sa panig ng mga pinagpala at lumakad sa landas ng mga matuwid. Dapat natin itong gawin upang makapasok tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kailangan nating suriin ang ating buhay pananampalataya sa liwanag ng salita ng Diyos. Ako ba talaga ay taong mapalad? Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Ang tinutukoy na masama ay hindi lamang masamang tao sa sanlibutan, kundi pati ang ating dating likas, ang lumang pagkatao sa loob natin. Ginagamit ng Diablo ang ating hindi pa nababagong lumang pagkatao upang tuksohin tayo. Kung tayo mamumuhay ayon sa pita ng laman, ibig sabihin sumusunod tayo sa payo ng masama. Ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Ang taong tumatalikod sa salita ng Diyos at namumuhay ng hiwalay sa Kanya ay tinatawag ng Diyos na makasalanan. Ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Alam naman ng isang tao ang salita ng Diyos. Ngunit sinasabi niya, ganyan nga ang sinasabi ng salita. Pero ayoko pa rin mamuhay ayon diyan. Anong tawag yan? Yan ay kayabangan at kapalaluan sa harapan ng Diyos. Sa Philippians chapter 2 verse 8, sinasabi tungkol kay Jesus na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, hinubaran ang kanyang sarili, kinuha ang kanyang alipin, at naging masunurin hanggang kamatayan. Si Jesus, bagaman kapantay ng Diyos, ay nagpakababa, naglingkod, at naging masunurin hanggang kamatayan, maging sa kamatayan ng sa krus. Kung tayo ay naligtas, taglay natin ang katangian ni Kristo. Dapat tayong mamuhay ayon sa patnubay ng banal na Espiritu, sa paraang kalugod-lugod sa Panginoon. Sa natitirang bahagi ng ating buhay, dapat tayong lumakad sa landas ng mga matuwid. Ang tanong, ang landas bang tinatahak ko ay tunay na daan ng matuwid? Sapagkat kung hindi tayo lumalakad sa daan ng matuwid, tiyak na tayo ay lumalakad sa daan ng masama.
Lakad ng patuwid, Panginoon na nakakaalam. Ibig sabihin, palagi niya tayong binabantayan. Kilalang kilala niya tayo. Alam niya ang lahat ng tungkol sa atin. At siya'y nalulugod sa atin. Pinoprotektahan niya tayo. At pangako niyang iingatan tayo hanggang sa makapasok tayo sa kanyang kaharian. Kaya, dapat nating palaging isaisip ang mga salita sa awit number 1. Ang awit number 1 ay isang maikling kabanata sa Biblia na ilang beses na rin nating binasa ng sama-sama. Kaya marahil ay naisaulo na ninyo ito. Patuloy ninyong isaulo ito ng paulit-ulit. Habang naglalakad kayo, habang nakahiga, bago matulog, habang iniisip ang mga ito, suriin ninyo ang inyong sarili. Mayroon ba akong ginagawa na salungat sa salita ng Diyos? Mayroon bang mali o hindi tama sa aking pamumuhay? Sa pamamagitan nito, matutulungan tayong mamuhay ayon sa daan ng matuwid. Kaya tulad ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na kahit dumating ang tagtuyot ay nananatiling luntian ang mga dahon at hindi nalalanta, ganoon din tayo. Kung tayo ay lalakad sa kalooban ng Diyos, ang mga bunga para sa kaluwalhatian ng Diyos ay tiyak na mahayag sa ating buhay sa tamang panahon. Kaya naway mamuhay tayo sa ganitong paraan. Hindi magtatagal ay magsisimula na ang ating summer retreat. Sa loob ng isang taon, mayroon tayong spring retreat, autumn retreat, ngunit ang summer retreat ang pinakamalaking kaganapan ng ating iglesia. Ito ay isinasagawa natin ng 7 beses. At sa bawat pagkakataon, mahigit sa 10,000 tao ang inaasahang dumalo. Taon-taon, patuloy na dumarami ang mga dumadalo. Kaya kailangang tapusin kaagad ang pagpapatayo ng mga matutuluyang gusali. At kasalukuyan, nagpapatuloy ang construction. Tayo ng mga unang tumanggap ng kaligtasan ay kailangang magkaisa sa panalangin at sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, upang sa pamamagitan nito ay maisakatuparan ng Diyos ang kanyang gawain na magligtas ng maraming kaluluwa. Huwag nating isipin na tuwing retreat, ang pangangaral ay tungkulin lamang ng mga pastor at mga evangelist. Tayong lahat ay evangelist. Hindi ito tungkulin lamang ng mga mangangaral. Maaring iba-iba ang ating ginagawa o trabaho. Ngunit iisa lamang ang ating layunin. Ang layunin ng ating buhay ay ang ipangaral ang Ebanghelyo. Kung taglay natin ang ganitong puso, idaragdag ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Napakaraming tao ang naliligtas sa loob ng summer retreat. Upang ito'y mangyari, mahalaga ang panalangin, pagkakaisa, pagsunod at sakripisyo ng mga taong ligtas na. Kapag maraming kaluluwa ang naliligtas, natutupad ang sinasabi sa John chapter 15 verse 8. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Sa pagliligtas ng maraming kaluluwa, ang Diyos ay naluluwalhati. At ito rin ang nagpapatunay na tayo ay tunay na mga alagad ni Kristo. Kaya manalangin tayo at mangaral ng Ebanghelyo. At gawin natin ang ating makakaya upang sila'y maimbitahan at maisama. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong dakilang biyaya. Noong hindi pa namin kayo kilala, una ninyo kaming inibig. Ang Panginoong Yesus ay namatay sa halip na kami at sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang mahalagang dugo, hinugasan ninyo minsan magpakailanman ang lahat ng aming kasalanan, iniligtas kami nang wala ang aming sariling gawa at hindi na kami haharap sa hatol at sumpa. Ang aming katawan at kaluluwa ay tinubos ng dugo ng Panginoon, kaya't kami po ay inyo na ang pag-aari.
Pangunahan niyo po kami upang sa natitirang bahagi ng aming buhay ay mamuhay kami ng may ganap na pagsunod sa inyong kalooban. Gawin po ninyo kami higit na ganap at bago sa pamamagitan ng inyong salita at banal na spirito. Ang lahat ng mga brothers and sisters na naligtas, naway gamitin niyo po sila upang maipahayag ang Ebanghelyo, upang maganap ang inyong dakilang gawain ng pagliligtas sa maraming tao. Naway sa darating na summer retreat, maraming kaluluwa ang maligtas upang ito'y magbigay ng dakilang kagalakan at kalulatian sa inyo. At para sa gawain ito, gamitin po ninyo ang bawat kapatiran ayon sa inyong banal na kalooban. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.